Naisipan ko lang gawa ng video ito mga idol, may lumabas kasing report na ayon sa isang former NBA player na si Richard Jefferson sa kanyang pagkakasabi dito, ay mas natatakot daw siya kay Paul Pierce kaysa kay Dwyane Wade pagdating sa skill. Nagsimula kasi ito, noong sinabi ni Paul Pierce sa isang talk show na mas mahusay nga daw siya kumpara kay Dwyane Wade. Naayon pa sa kanya na kung naglaro nga daw siya katulad ni Wade sa Miami Heat marami siyang maipapanalong kampyonato. Na ang isa nga sa ibig sabihin dito ni Paul Pierce ay ang pagkakaroon ni Wade ng mga kasamang star player, noon katulad nila Chris Bosh, Ray Allen, at LeBron James. Nasa isang interview naman ay sinagot nga ito ni Dwyane Wade mga idol, na ayon sa kanya ay wala daw siyang dapat pang sabihin dahil sa mga dokumentado na inihahayag ng mismong media, na isa sa dahilan kung bakit ayaw niyang ikumpara ang sarili kay Paul Pierce. Sa isang report kasi ay sinabi ni Paul Pierce kung bakit galit siya kay Wade, ang isa dito ay noong sinabi niya kung bakit daw ay mas naa-appreciate ng mga fans ang mga naging achievement ni Wade noon sa NBA, na samantalang pagdating sa kanya ay binabaliwala daw ang lahat ng mga fans. So based nga sa mga naging record nila at statistics ay silipin muna natin yung naging background talaga ng dalawang player na ito, noong panahon ng prime ni Wade at Pierce sa NBA. Sa unang taon ni Wade sa Miami after ma-draft noong 2003, ay nag-average nga ito ng 16 points per game, na sa kanyang pangalawang taon ay umangat nga ang kanyang average sa 24 points per game, kung saan naging candidate pa siya sa Rookie of the Year na si LeBron pa rin ang itinanghal na nanalo at pangalawa si Carmelo Anthony, at pangatlo si Dwyane Wade. Habang sa unang taon naman ni Paul Pierce sa Boston Celtics noong 1998 ay nag-average naman ito ng 16 points per game, na sa kanyang second year ay umangat din sa 19 points per game, na parehas ni Dwyane Wade ay naging pangatlo din siya sa voting ng Rookie of the Year. At noong 2006 nang buhati ni Wade ang Miami Heat mula sa playoffs papuntang finals, kung saan tinalo nila ang namamayagpag na si Dirk Nowitzki ng Dallas Mavericks at masungkit ang finals MVP, sa tulong na rin ng dalawang All-Star na Hall of Famers na rin sa ngayon, na si Shaquille O'Neal kung saan ay nag-average nga ito ng 20 points per game at Gary Payton Sr. with 7 points per game, na mostly talaga na inaasahan sa kanya ay ang depensa. At 2008 naman nang manalo si Paul Pierce ng Finals MVP sa Boston Celtics kasama ang super team na sina Kevin Garnett, Rajon Rondo, Ray Allen, at Kendrick Perkins, na tinalo naman nila noon sa finals ang team ng Los Angeles Lakers sa duo ng dalawang superstars na sina Kobe Bryant at Paul Gasol na umabot pa ng Game 6. So kung based naman sa kanilang mga record, si Dwyane Wade ay may 3 championship at isang Finals MVP noong 2006, at 13 times NBA All-Star, at nanalo pang MVP sa All-Star Game noong 2010. Habang si Paul Pierce ay may 10 times All-Star, at isang championship at isang Finals MVP lamang. Pero kung mapapansin nyo na mas maraming All-Star talagang nakasama sa team noon ay si Paul Pierce, na halos kasama niya talaga noon na super team ay lahat nasa prime pa. Kumpara kay Dwyane Wade na tanging si Shaquille O'Neal lang ang nakasama niyang malakas noong manalo siyang MVP, dahil si Shaquille kasi noon ay 35 years old na, at malapit na rin mawala sa kanyang prime, habang si Gary Payton Sr. naman noon ay nasa 36 years old na. So kayo na ang baalang humusga mga idol kung sino talaga kina Paul Pierce at Dwyane Wade ang mas magaling.